Narito na ang maiinit na balitang dapat niyong tutukan sa One North Central Luzon ngayong Lunes. Batak City Public Market, nasunog. State of Calamity and Emergency, idineklara sa lungsod. Binatilyo, nalunod sa isang mini dam sa Calasiao, Pangasinan. Ilang LGUs, naghahanda na sa posibleng epekto ng isang super bagyo. At ano kayang kwento sa likod ng kabaong sa bahagi ng Benguet, Nueva Vizcaya Road? Magandang hapon, ako po si Chris Zuniga. Mga kapuso, wala pang epekto sa bansa ang super typhoon na may international name na Bavi. Pero patuloy natin itong binabantayan. Kundi magbabago ang galaw nito, inaasang papasok yan sa Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi o Miyerkules ng madaling araw. Bukas hanggang Miyerkules, inaasahang mararamdaman ang epekto ng bagyo sa malaking bahagi ng bansa at posible rin itong palakasin ang habagat. Pero sa ngayon, di umaabot ang habagat sa bansa kaya asahan ang maaliwalas na panahon. Sa kabila niyan, posible pa rin ang biglaang ulan dahil sa localized thunderstorms. Base naman sa datos ng Metro Weather, asahan ang hanggang katamtamang ulan sa kanlurang bahagi ng Hilagang Luzon, gayon din sa malaking bahagi ng Central Luzon. Posible ang pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Dagupan City, naghahanda na sa posibleng epekto ng malakas na bagyo. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, bagamat walang direktang epekto ang bagyong inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility, patuloy pa rin na pinaghahanda ng pag-asa ang iba't ibang mga lokal na pamahalaan sa probinsya ng Pangasinan. Itinali na ang bubong ng bahay ng pamilya ni Aling Elizabeth sa Barangay Bunuan, Gasat, Dagupan City. Paghahanda raw ito sa posibleng epekto ng malakas na bagyo na inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility bukas o sa Miyerkules. Puputulin din daw ang sanga ng mga punong kahoy malapit sa kanilang bahay. Mainam daw na handa sila, lalo't malapit lang sa dagat ang kanilang bahay. Tinatali po namin yung bahay namin kasi nakatangan dito eh. Pinaghahandaan na rin ng lokal na pamahalaan ang magiging epekto ng bagyo. Bagamat hindi inaasahang maglandfall ang bagyo, posible rin na maranasan ng malakas na ulan. Pag-usapin namin muna lahat mamaya. And then yung plan, kasama din namin ang barangay. So yung final plan namin, we will inform the barangay. Sa monitoring ng pag-asa, walang inaasahang direktang epekto ang malakas na bagyo sa Pangasinan. Pero palalakasin ng malakas na bagyo ang habagat na magdadala ng ulan sa probinsya. Pag nandun na sa extreme northern Luzon na yung pinapantayan natin na bagyo, siyempre mag-enhance itong tinatawag natin na weather system natin na habagat. So siyempre magkakaroon tayo ng malalakas ng pag-ulan. Ayon sa pag-asa, inaasahang aabot sa 200 mm ang rainfall amount na mararanasan sa isang araw sa oras na lumakas ang habagat sa mga susunod na araw. Yes, may isa po yun, isang pinaghahandaan natin. Siyempre, magpuposto ng mga hazard. Siyempre, mga bahay natin. Chris, nakahanda na rin ng lokal na pamahalaan ng Calasiao sa posibleng epekto ng paglakas ng habagat. Nakipag-coordinate na ang MDRRMO sa mga barangay officials. Sa ngayon, Chris, 11 barangay na kabilang sa low-lying areas ang pinakababantayan ng MDRRMO sa inaasahan nga na posibleng paglakas ng ulan, bunsod naman ng habagat. Nakaposisyon na rin, Chris, yung mga rescue vehicle at rescue equipment sa mga low-lying areas dito sa Calasiao, Pangasinan. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Batak City Public Market nasunog. Sanhi at danyos patuloy na inaalam ng BFP. Naka-alerto, CJ Torida.
Nasunog ang Batak City Public Market sa Ilocos Norte kagabi. Sa kuha ng drone video, makikita ang lawak ng sunog na tumupok sa palengke. Ayon sa BFP, umaabot sa ika-4 na alarma ang sunog kung saan nagtulong-tulong ang mga bombero at fire volunteers mula sa iba't ibang bayan at lungsod sa probinsya upang apulahin ang apoy. Tinatayang umaabot sa 9 na oras ang sunog bago ideklarang fire out ng BFP. Bale, likod di gito'y inam nga building, two-story building, iso iti na ipurapo, iso ti digiti nagyanan iti dry goods. Ken di abay na iso digiti grocery, ken karkarinderya. May mga sasakyan na tinupok ng apoy. Ang ilang stall owners nakapagsalba ng ilang gamit pero karamihan tupok dahil sa lakas ng apoy. Hindi ko po alam, nabigla lang po din kami. Nabalitaan lang namin sa Facebook. Pagdating ko, dito na yung sunog sa may amin. Ang ilang negosyante hindi tuloy alam kung paano ulit magsisimula. Walang-wala na kami, zero balance. Kasi lahat ng paninda namin nasunog. Pansamantalang inilipat ang mga apektadong negosyante sa bagsakan area. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi at kung magkano ang danyo sa sunog. Walang naiulat na nasawi sa insidente. Dahil sa insidente, nagdeklara ang lokal na pamahalaan ng State of Calamity and Emergency. Nanawagan din ang LGU ng tulong para sa agarang rehabilitasyon ng palengke. Naglabas na ng pahayag ang DSWD Central Office na magpapaabot sila ng tulong sa mga naapektuhan sa sunog. Nagsagawa rin ng special session sa Sangguniang Panlungsod para sa pagbuo ng legislative measure upang tugunan ang pangangailangan ng mga apektadong negosyante. CJ Torida, One North, Central Luzon. Sa pool naman sa video, ang isang netizen ang paglitaw ng isang dust devil sa barangay Alitaya, Mangaldan, Pangasinan tanghali noong Sabado. Sa video makikita ang mabilis na ikot ng dust devil kung saan natangay pa ang isang plastic barrier. Agad naman itong naglaho pagtama nito sa nakaparadang tricycle. Wala namang naitalang nasaktan. Ang dust devil ay nabubuo kapag matinding pinainit ng araw ang lupa at mabilis na umaangat ang mainit na hangin. Hindi katulad ng buhawi na nabubuo tuwing may thunderstorm. 6 sa 9 na pangunahing dam sa Luzon ang nakapagtala ng pagbaba ng antas ng tubig. Base sa latest monitoring ng Pag-asa, bumaba ang water level sa Angat, Ipo, Lamesa, San Roque, Pantabangan at Magat Reservoirs. Tumaas naman ang tubig sa Binga at Kaliraya, habang wala namang ipinagbago ang water level sa Ambuklaw Reservoir. Nitong weekend, ulang dulot ng easterlies at mga local thunderstorm ang bumuhos sa ilang panig ng bansa ayon sa Pag-asa. Hinsi anyos na binatilyo nalunod sa isang mini dam sa Calasiao, Pangasinan. Tutukan sa report. Nalunod ang 15 anyos na binatilyo habang naliligo sa mini dam sa barangay Songkoy, Calasiao, Pangasinan. Kwento ng ina ng biktima, nagpunta ang grade 8 student niyang anak sa mini dam sa ilalim ng tulay upang maligo bandang alas 3 ng hapon kahapon. Kasama niya ang ilang kaibigan. May kasama raw siyang nalunod. Sinubukan daw silang iligtas ng motoristang napadaan sa lugar. Yung nag-rescue na binata na dumaan doon sa tulay na nakamotor, nag-rescue. Bali, yung dalawa kasi, sila yung nalulunod. Nakuha niya yung, salba niya yung isa, pero yung isa na yung binalikan niya, hindi na niya makita. Magkatuwang ang DRRM office ng Calasiao at San Carlos City sa search and retrieval operations. Pasado alas 8 na kaninang umaga nang mahanap ang katawan ng biktima, nagdadalamhati ang ina sa sinapit ng kanyang anak. Napakabuting anak. Napakasakit, sir. Hindi ko alam kung paano kuhanin. Gusto ko lang mabuhay siya ulit. Kung may babalik ko lang yung oras, yung araw, yung panahon, yung minuto, yung segundo, lahat ko gagawin. May balik lang yung anak ko. Patuloy ang paalala ng mga otoridad sa publiko na mag-ingat sa pagligo sa ilog, sapa, dam o irigasyon o anumang anyo ng tubig upang makaiwas sa kahalintulad na insidente. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North, Central Luzon.
Walang awang pinagbubugbog ng isang grupo ng kalalakihan ang 4 na lalaki sa barangay San Nicolas 1, Magalang, Pampanga, alauna ng madaling araw nitong July 5. Sa ulat ng mga otoridad, 4 na lalaking pawang nasa 21 taong gulang pataas at residente ng barangay Turo ang mga biktima sa insidente. Paalis na umano ang mga biktima mula sa isang lugawan nang lapitan sila ng hindi pa nakikilalang grupo ng kalalakihan. Dito na raw sila biglang pinagsusuntok, pinagtatadyakan at pinaghampas pa umano ng tipak ng simento. Nagtamo ng mga sugat at pasa ang mga biktima na agad dinala sa ospital. Ayon sa mga otoridad, nasa maayos ng kalagayan ang mga biktima. Bukod sa medical attention, ayon sa LGU ng Magalang, sasailalim din sila sa psychological at social intervention dahil sa trauma at takot na kanilang naranasan. Nasa kustodiya na ng pulisya ang mga suspect at maharap sa kasong attempted homicide. Sinisikap ng GMA Regional TV na makunan ng pahayag ang mga sangkot sa insidente. May 2 grupo ng kalalakihan doon. Allegedly, nagkaroon ng konting miscommunication o nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan. At doon po nag-umpisa accordingly sa ng mga investigators natin, both parties parang nakainom. Lalaking responsable sa paggawa ng mga dinamita na ginagamit sa illegal fishing, arestado sa Dagupan City. Narito ang report. Arestado ang 39 anyos na lalaki na umano'y manufacturer ng dinamita na ginagamit sa illegal fishing. Naaresto ang suspect mag-aalauna ng hapon kahapon sa barangay Bunuan, Binloc sa Dagupan City. Ayon sa PNP Regional Maritime Unit 1, galing sa Agoola Union ng suspect at patungo sa Western Pangasinan. Nakuha sa suspect ang iba't ibang mga gamit sa paggawa ng dinamita, gaya ng blasting cap sa isang sako ng ammonium nitrate. Nakuha po natin sa kanila ang mga hinihinala po na gamit o components ang tawag natin doon, ma'am, sa pag-assemble nga po ng dinamita or bongbong. Malaking bagay raw sa otoridad ang pagkakaaresto sa suspect, lalo pat pinaniniwala ang responsable siya sa illegal fishing activity sa Lingayen Gulf. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang suspect. May ilang individual pang minomonitor ang otoridad na sangkot din sa paggawa ng dinamita. Napakahalaga po ito sapagkat sa pagkakahuli sa kanya, ma'am, nabawasan po yung oportunidad ng pagkalat ng mga ginagawa na dinamita. Umaasa ang mga mangingisda sa Dagupan City na mahuli ang lahat ng mga sangkot sa illegal fishing. Okay yun, madam, dahil para maprotektahan din yung mga maliliit na isda. Marami pa rin dyan. Sa laot. Para sa atin, sir. Mahirap din yun dahil hindi naman legal na pangingisda. Hinigpitan pa ng PNP Regional Maritime Unit 1 ang pagbabantay sa mga baybayin sa rehiyon. Regular ang ginagawang seaborne patrolling para maiwasan ang mga illegal fishing activity sa laot. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, ilang paaralan hinigpitan ang no gadget policy tuwing class hours. Ang detalye sa report ni Sandy Salvacio. Kung tatanungin ang ilang mag-aaral, must have daw ang gadget o cellphone sa paaralan. Pero para sa grade 7 student ng Mangalda National High School na si Faye, dapat may limitasyon ang paggamit ng gadget tuwing oras ng klase. Kasi po nakaka-disturb po. Tinatago po namin cellphone namin. Sa ibinabang memorandum ng Department of Education, muling ipinaalala ang mahigpit na pagpapatupad ng umiiral na pulisiya na nagbabawal sa paggamit ng portable electronic devices. Layunin nitong itaguyod ang seguridad at kapakanan ng mga mag-aaral, maging ang responsableng paggamit ng internet. Mahigpit daw ang implementasyon nito sa Manghay. During class hours, lahat ng cellphone ay nasa loob ng bag. Naka-silent mode po yun. Pag-aaral ang pinunta nila sa paaralan, hindi po pagsi-cellphone o kaya minsan kasi naglalaro na sila eh. Iko-confiscate natin yung mga cellphones nila, isa-subject po natin sila sa kanilang advisor. Ipapatawag po natin ang kanilang mga magulang, pag-usapan na bawal yung paggamit ng cellphone. Paglilinaw ng DepEd, pinapayagan ang paggamit ng mga gadget kung ito ay para sa layuning pang-edukasyon at emergencies gaya ng kalamidad o urgent medical attention. Kasama rin sa ipinagbabawal sa oras ng klase ang paggamit ng social media, online games, content creation at vlogging. Ayon sa
pamunuan ng Manghay, may 5 minutong break ang mga estudyante tuwing nagtatapos ang mga class subject upang i-check at gamitin ang kanilang mga gadget. Ngayon kasi nakikita natin na talagang very destructive ang paggamit ng mga cellphones. Lalong-lalo na at napapanood nila yung mga bagay-bagay na hindi dapat nilang mapanood. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Sa pool sa kamera ang mga serya ng kidlat na naranasan sa kalangitan ng Pangasinan. Sa mga litratong kuha ng residenteng si Jeneline Agbuya, nagliwanag ang kalangitan ng San Carlos City dahil sa sunod-sunod na pagkidlat pasado alas 8 ng gabi noong Sabado. Naranasan ito kasunod ng pag-ulan sa lugar. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorms ang nagpaulan sa iba't ibang bahagi ng bansa, kabilang na ang Pangasinan. Karakter ni Max Collins bilang Audrey sa GMA Prime series na The Master Cutter, ating kilalanin sa report. Excited at handang-handa na sa mas palabang role ang isa sa mga inaabangang karakter sa GMA high-rating Prime series na The Master Cutter. Ang role ng kapuso actress na si Max Collins bilang Audrey. From being a hands-on mom, entrepreneur, model at bida ng The Master Cutter, nakukuha pa rin daw ni Max ang work-life balance. Ayon kay Max, very relatable ang karakter niya sa totoong buhay. Tulad niya kasi, marami rin siyang pinagdaan ng painful memories. Marami siyang pinaghuhugutan, diba? And knowing that she's always hopeful and she's very forgiving, may process talaga yan. It takes time. And eventually, you're able to move on. Habang palalim ang kwento, out na ang role niyang si Elaine. Matapos niyang magising sa comatose at nagbabalik mula sa Amerika, makikilala na si Audrey. It's hard to know kung ano yung magiging trajectory ng character. Saan ba siya pupunta? Magsaside ba siya dun sa good? Finally ba, makikilala ba ni Audrey ang kanyang anak? Magiging sila ba ni Atoy in the end? We don't know. Hindi rin daw naging mahirap para kay Max ang makatrabaho ang leading man nitong si Dingdong Dantes na gumaganap bilang si Atoy. Pinag-usapan namin, does this sound right for your character? Does this sound right for my character? Nagko-collab kami. It's very professional. Yung hangang-hanga ko kay Dingdong kasi ang dami niyang ginagawa. Hindi siya nagpapahinga. Sa unti-unting pagbubunyag ng ilang kaganapan sa The Master Cutter, marami pa raw dapat abangan ng mga taga-subaybay sa action-packed series na mapapanood tuwing alas 8 ng gabi sa GMA Prime. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Mga kapuso, pinuri ng netizens ang isang empleyado ng Kapitolyo ng Batanes matapos isauli ang napulot niyang mahigit sa 20,000 pesos na pera. Agad daw nag-report ang kawani sa PNP matapos na mapulot ang pera na nakalagay sa plastic. Naibalik na rin ang pera sa may-ari at lubos ang kanyang pasasalamat sa empleyado. Nagpapakita raw ito ng pagiging honest ng mga ibatan. Good job, sir! Sa bisa ng search warrant, 6 na pong master cases ng sigarilyo na nagkakalaga ng halos sa 4 million pesos ang nasabat ng PNP mula sa isang impounded vehicle sa loob ng compound ng LTO Region 3 sa City of San Fernando, Pampanga. Nauna rito, humingi ng police assistance ang LTO kaugnay sa isang sasakyang naiwan sa kanilang compound matapos ang pagsasagawa ng anti-colorum checkpoint operation. Nadiskubre na ang mga sigarilyo ay walang required graphic health warnings. Dahil dito, ikinukonsiderang illegal ang mga sigarilyo dahil sa paglabag sa Republic Act number 10643. Impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sinimula na ngayong July 6. Tutukan sa report.
Sinimulan na ang makasaysayang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Wala sa unang araw ng impeachment trial si VP Duterte. Present naman sa day 1 ng paglilitis ang 21 senator judges. Sa botong 12-8, inihalal na presiding officer ng impeachment court si Senator Judge Francis Escudero. Nagharap sa Senate Impeachment Court ang defense team ni Duterte at ang House Prosecution Panel na binubuo ng public at private prosecutors. Nagbigay ang dalawang panig ng kani-kanilang opening statements. Bukas magsisimula ang trial proper kung kailan magpapatawag na ng mga testigo at magpipresenta ng mga ebidensya. Mahigit 6,000 pulis ang idineploy para bantayan ang seguridad sa Senado. Sa mga araw na may trial, tanging ang mga empleyado at opisyal ng Senado, GSIS, mga lalahok sa paglilitis at ang mga binigyan ng autorisasyon ang papayagang dumaan sa Jokno Boulevard. Tingin ni Pangulong Bongbong Marcos, mas mainam na personal na humarap sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Personal na pananaw daw ito ng Pangulo at hindi isang legal opinion. Noong nakaraang linggo, naipadala na ng Senate Impeachment Court kay Vice President Duterte ang notice para sa pagsisimula ng impeachment trial ngayong Lunes. Lunes, Martes at Miyerkules ang mga araw na may impeachment trial ang Senado hanggang sa ikatlong linggo ng Hulyo. Walang impeachment trial sa July 27 o araw ng State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. At simula sa July 28, tuwing Martes, Miyerkules at Huwebes na ang paglilitis, alas 3 ng hapon. CJ Torida, One North, Central Luzon. Nakaranas ng malakas na hangin at ulan ang southern China dahil sa Typhoon Maisak na tinawag na Bagyong Henry na naunang dumaan sa Philippine Area of Responsibility. Sa lakas ng hangin, natumba ang ilang nakaparadang motorsiklo sa isang lugar sa Guangxi Province. Binahari ng iba't ibang bahagi ng probinsya kaya nalubog ang mga sasakyan sa kalsada. Dahil sa bagyo, sinuspindi ang mga biyahe sa mga paliparan, pantalan at train station sa iba't ibang bahagi ng bansa. Namerbisyo rin ang baha sa Western at Central India kasunod ng malakas na pag-ulan. May mga puno rin doon ang natumba. Binuo ng humigit kumulang 250 na mga mangingisda mula sa Zambales kasama na ang Atinto Coalition ang mga kulay ng watawat ng Pilipinas gamit ang halos sa 80 bangka. Bukod dyan, binuo rin ang mga salitang WPS Atin Ito. Isinagawa ito bilang pagunita sa 10th anniversary ng tagumpay ng Pilipinas sa 2016 arbitral ruling. Muling nanawagan rin ang mga mangingisda na ideklara ang July 12 bilang National West Philippine Sea Victory Day. Kabaong, ginamit na warning sign sa mga motorista sa Benguet, Nueva Vizcaya Road. Tutukan sa report. Imbes na karaniwang road o warning sign, kakaiba ang babalang makikita sa bahagi ng Benguet, Nueva Vizcaya Road sa Barangay Ambuklaw, Bukod, Benguet. Hindi ito karatula, kundi isang kabaong. Sa ilalim ng kulay puting kabaong, may karatulang nagpapaalala sa mga motorista. Ingatan ang nag-iisang buhay, magmaneho ng mahusay. Pag galing ka ng Vizcaya, medyo paahon ng konti lang kasi approaching the bridge kasi yun ng Uplift Bridge. Pero pag galing ka naman dito sa may Ambuklaw Dam, pababa na siya. Meron na bang namatay roon ng aksidente? Doon sa stretch niya, malapit doon meron, sir. Mayroong nahulog na mga sasakyan. Noong Biyernes, Hulyo 3 nang mapagpasyahan ng konseho ng barangay na ilagay ang kabaong doon. Nilinaw ng ilang opisyal ng barangay na hindi ito pananakot, kundi paalala sa kahalagahan ng kaligtasan sa kalsada at ang maaaring idulot ng hindi pag-iingat sa pagmamaneho. Bagamat aminado naman na magdudulot ito ng konting kaba sa mga makakakita. Sana hindi naman, pero hindi rin natin maiiwasan na merong talagang matatakot, mabibigla, lalo at medyo pakurbada yun. Isa lang naman yung miti namin doon, yung magising sana sila sa mga pagbibiyahe nila at para ingatan nila o hindi sila mabilis magpatakbo. Magsilbi raw sana itong babala sa mga motorista na mag-ingat, sumunod sa batas trapiko at pahalagahan ng buhay habang nasa kalsada. CJ Torida, One North, Central Luzon. Mga kapuso, malalaking papremyo ang naghihintay sa inyo sa Kapuso Big Time Panalo Season 5. Over 6 million pesos na papremyo ang ipamimigay. Bumili lang ng participating brands na makikita sa inyong screen.
At kalakip ng inyong contact details, ihulog ang inyong entries sa drop boxes sa participating branches nationwide. 2 maswerteng winners ang mag-uwi ng grand prize na tig 2 million pesos, tax-free. Marami rin ang may chance na manalo ng cash prizes araw-araw at linggo-linggo. Hanggang August 7, pwedeng magpadala ng entries. Kaya sali na. Mag-ingat po sa fake news, fake Facebook accounts o scam text. Tutok lang sa GMA o bumisita sa official Facebook page ng GMA Promos para sa complete mechanics at announcements. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-mainit na balita mula sa mga rehiyon. At yan ang mga pinakamalaki at pinakauling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso natin abroad. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon, serbisyong totoo.